Nakuna ng CCTV ang pagsalakay ng mga armadong lalaki sa resort sa Island Garden City of Samal, pati na ang pagtangay nila sa 3 dayuhan at 1 Pilipina. Ayon sa mga report, marunong daw mag-Ingles ang mga salarin at nagpanggap pa raw ng mga turista. Hinga natin ang karagdagang report, si Chino Gaston, live mula sa Samal Island sa Davao del Norte. Chino? Ma'am Jess, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin hinahanap ng mga otoridad itong 4 na biktima ng pandurukot mula rito sa isang resort sa Samal Island na sinasabing tinangay nga ng mga armadong lalaki at huling namata ang ipinupuslit papuntang Davao Oriental area. Kilalang destinasyon ng mga turista ang Island Garden City ng Samal sa Davao del Norte. 10 minutong biyahe sa ferry lang mula sa Davao City, mararating na ang malaparaisong ganda nito. Pero nabulabog ang isla kagabi nang dukutin doon ng mga armadong lalaki ang 3 dayuhan at 1 Pinay. Sa kabila daw yan ng mahigpit na seguridad sa isla, ayon kay Captain Alberto Caber ng Eastern Mindanao Command. Ngayong taon, first time ito na insidente. Mahigpit ang seguridad dito sa Davao City at saka sa Samal. Yung ating security forces doon sa Samal Island ay hindi naman po natin mabantayan yung lahat ng kanto doon. Sa CCTV videong nakuha ng GMA News, makikita ang pagdating ng mga salarin sa pantalan ng isang resort mag-alas 11 kagabi. Ilan sa mga lalaki ang nakabandolir, may bitbit na mahabang armas, pero hindi nakatakip ang mga muka. Makikita pumasok sila sa main lobby ng resort at tila may hinahanap sa mga kwarto. Maya-maya pa, nakunan ang mismong pagtangay ng mga salarin sa mga bihag. Nanlalaban ang isang foreigner na lalaki at tila kinakaladkad naman ang isang babae. 30 dayuhan sa resort na mangyaring insidente. Bihasa raw sa Ingles at straight Tagalog ang mga kidnapper kaya madali silang nakapasok sa resort. May ilang pa raw sa kanila na nagpanggap ding turista. Pero ayon sa alkalde ng Samal, sadyang maluwag daw talaga at kampante ang seguridad sa nasabing resort at hindi pa humihingi ng tulong sa seguridad sa local government ang may-ari. In-approach nila yung kanilang bibiktimahin at merong 2 Japanese nationals na nagtangkang harangin or i-prevent yung kidnapping but hindi sila naging matagumpay. Matapos ang insidente, nag-deploy na raw ng tauhan ng Task Force Samal. Nakipag-ugnayan na rin ng Naval Forces Eastern Mindanao at ang Philippine Coast Guard para tulungan ng mga pulis sa pagtugis sa mga salarin. Hinarangan na raw ang lahat ng pwedeng daanan ng mga kidnapper para hindi na sila makalayo pa. Our efforts now is i-prevent yung pagtakas ng perpetrators dito. Sana hindi makalabas ng Davao Gulf yung mga kidnappers. Hindi sila pag makalabas kasi sila dito, pwedeng tumawid yan papuntang Sulu or Basilan. Ayon kay Brigadier General Alan Arojado ng Joint Task Group Sulu, pinakiusapan na nila ang MNLF na huwag lalabas ng kampo habang tinutugis pa ang mga sospek. Batid na may mga kampo ng MNLF malapit sa lugar. Posible raw na sumakay ng bangka ang mga kidnapper at ang kanilang mga dinukot. Gilid papunta sa Bato at saka Namaybay papunta rito na. Madali silang ma-locate kung nandoon sila sa laot. Wala pang grupong umaako ng responsibilidad sa krimen bagamat nag-iwan daw ang mga kidnapper ng isang sulat kung saan hinihingi raw ang hustisya para sa isang namatay na commander at pinirmahan daw ito ng NPA. Pero ayon kay Arojado, lumalabas na ang grupo ni Muammar Askali ng Abu Sayyaf ang nasa likod nito. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Ma'am Jess, sa pag-usad ng investigasyon sa nangyaring insidente, hindi naman binubura ng mga otoridad ang anggulong inside job ang nangyari dahil kung makikita sa CCTV o mapapansin nyo sa CCTV, parang tila sanay na sanay at alam na alam nitong mga salarin kung saan hahanapin itong mga sinasabing tinangay nilang foreigner. At kung matatandaan natin doon sa report ni Emil, binanggit nga daw na gumamit ng Tagalog, Bisaya at Ingles itong mga suspect at hinahanap ang specific na mga pangalan ng mga foreigners. Kasama na dito yung mag-asawang trip nga na siyang nakatakas naman sa kabutihang palad.
At mukhang hindi rin daw nagmamadali yung mga sinasabing mga salarin, no? Kung makikita natin sa ating CCTV video na ipinakita sa atin. At parang walang sense of urgency, no, na agad makaalis. At isa pa sa question dito ay bakit hinabot daw ng 20 to 30 minutes bago maiparating sa local police na merong nangyaring pagdurukot dyan sa nasabing resort. May iniwan ding sulat ang mga kidnapper na tila nagpapakilalang NPA ang may kagagawan ng nasabing pagdukot, pero ayon sa Samal PNP ay pwede naman daw na ito'y panlin lang lamang dito sa mga investigador. Dati na raw binala ng lokal na pamahalaan ng may-ari ng resort na dagdagan ang seguridad ng kanilang resort sa pamamagitan ng paglagay ng mga tauhan ng Philippine Army o di kaya ng mga tauhan ng Philippine National Police, pero hindi raw ito pumayag. Ma'am Jess. Chino, pag sinabing inside job, ibig sabihin di umano meron silang kasabwat dito sa grupong armadong ito. Meron silang kasabwat na tila nakakaalam nung mga pasikot-sikot doon sa resort na ito, pati na yung pangalan ng mga dudukutin nila. Medyo specific yung target nilang mga bibiktimahing dukutin. Ganun ba? Yes, ma'am, just to be clear lang, no, isa ito sa mga anggulong tinitingnan ng Samal PNP dahil nakapagtataka daw bakit kilala personally or by name nitong mga salarin yung kanilang dinukot na mga biktima, no? At isa pa dito ay bakit alam daw o tila alam na mahinang seguridad at nataon din na meron kasing parang event ngayon na nangyayari dyan sa loob ng resort kung saan napakarami daw na mga dayuhang gumagamit o naglalayag gamit ng kanilang mga yate na nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo. Nagtitipon-tipon ngayon at nagmi-meeting daw dyan. Ito yung information na binibigay sa atin ng lokal na pamahalaan. May pagtitipon daw dyan at nag-uusap-usap yung, sabi nga, mahigit daw 100 yung foreigners dyan sa loob ng resort dahil hindi naman tayo pinapapasok. Pero ayon sa impormasyon ng lokal na pamahalaan, abot daw sa 100 ang bilang ng mga foreigners dyan at nagsidatingan gamit ang kanilang mga yate dahil may pinaplano daw na activity na ang pagkakaintindi natin ay gagamitin yung mga yate para umikot sa buong mundo, no? Parang circumnavigation of the globe daw. Parang ganun yung information na nakukuha natin. So, paano nalaman ng mga salarin na merong ganitong kadaming pagtitipon at syempre yung number one talaga, bakit alam nila na mahina ang seguridad ng mga oras na yon, Ma'am Jess? Chino, anong impormasyon dun sa dalawang Japanese national na di umano ay tinangka nilang pigilin itong kidnapping, pero meron din ako narinig na balita kanina na sakay na daw ng bangka, tangay-tangay na rin daw itong dalawang Japanese na ito, pero tumalon daw from the motorboat at nakatakas sila. Anong balita tungkol sa kanila, Chino? Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na makita o makausap itong dalawang yung nakatakas nga, yung mag-asawang Japanese. Pero ang pagpapaliwanag sa atin ng lokal na pamahalaan, particular yung alkalde nitong Samal at maging yung chief of police ng Samal, ay sinasabi nilang natangay na nga at hiningi ito o hinanap talaga itong mag-asawang trip, no? Tapos sinakay na nga daw sa bangka pero nanlaban at nakatalon daw sa tubig kung kaya't hindi na daw ito hinabol pa ng mga salarin sa kanilang pagmamadaling tumakas. Katunayan, ginamot pa nga daw sa ulo yung lalaki ng yung mag-asawa, yung isa doon sa mga nakatakas. Ginamot pa nga daw dahil may tama ito sa ulo. Pero sa ngayon, hindi pa malinaw kung nasan sila ngayon. Pero ayon naman sa information na natatanggap ng lokal na pamahalaan, hindi pa naman daw nag-aalisan yung mga foreigners dito sa resort sa kabila ng insidenteng nangyari kagabi, Ma'am Jess. Pinapakita na natin yung mukha nitong mga dayuhan na nakidnap. Pakiulit mo nga, Chino, yung kung meron ka yung listahan ng mga pangalan nila. Ma'am Jess, sorry hindi natin mahawak yung pangalan ngayon, no? Pero kuha natin kasi ito dito sa parang listahan na binigay ng PNP, no, ng Samal PNP sa atin, pero medyo nahirapan din ako mag-pronounce kasi yung isa Norwegian tapos yung dalawa Canadian. Pero ang malinaw ngayon, Ma'am Jess, isang Filipina na sinasabing companion or partner nitong isa dito sa mga Canadians ang natangay din. Ang pagtataka lang natin ngayon, Ma'am Jess, kasi sinasabi nga ng Task Force Sulu na maari o malaking posibilidad na Abu Sayyaf ang dumukot ito na matatandaan natin. Sa Sulu, Ma'am Jess, meron pang dalawang bird watchers na dinukot mula sa Tawi-Tawi. Ang hanggang ngayon, hindi pa napapalaya. So, they're
ang speculation ngayon ay baka Abu Sayyaf din ang nasa likuran nitong pagdurukot na ito. Pero ang direction daw ng pagtakbo nitong mga salarin ay papuntang Davao Oriental area, papuntang Kalupaan o sa mainland, na siyang kilala naman na pugad o lugar ng New People's Army. Kung kaya't hindi rin binubura yung posibilidad na maring ibang grupo talaga ang dumukot at kung pagbabatayan natin yung mga salita ng witnesses, Bisaya, Tagalog at Ingles ang gamit. Pasintabi na lang sa ating mga kapatid na Muslim, no? Pero sinasabi talaga hindi daw tunog Muslim itong mga dumukot. Tapos ang isa pa sa pinagtataka ng mga otoridad ay kung Abu Sayyaf nga ito, ba't hindi papunta sa Zamboanga or sa southern Mindanao area, doon sa Sulu, Basilan, o di kaya dyan sa Tawi-Tawi area, papunta yung lancha o yung tinatawag na compete o speedboat na gamit nitong mga salarin. On the other hand, Chino, ay parang katulad din ito ng mga ginawang pagdukot ng Abu Sayyaf in the past, no? Dun sa Sipadan Island sa Malaysia nga at sa Dos Palmas Resort sa Palawan, yung may dumating na boat, dinukot yung mga foreigner, yes. Gabi rin, di ba? Kung di ako nagkakamali, parang ganyang oras din nila isinagawa yung sa Dos Palmas eh. Tapos yes. yung capability rin nila, mabibilis yung kanilang mga sasakyang pandagat, etc. Pandagat. Tama ka dyan, Ma'am Jess, kasi kung pattern lang ang pag-uusapan o titingnan natin, tama-tama, no? Shoot talaga dun sa pattern ng Abu Sayyaf sa Sipadan at sa Dos Palmas sa Palawan, kung saan gabi dumating, may malakas o mabilis na speedboat na gamit, bigla ang tatangayin ang mga foreigners, tapos sabay na lang sisibat at hindi na makikita. Pero dapat din natin tandaan, Ma'am Jess, na through the years, meron na rin nag-develop na mga, kumbaga, intermediaries, no? Merong taong dudukot para sa grupo, dudukutin nila yung mga biktima na foreigners, tapos ibebenta ito doon naman sa isang grupo na naghihintay somewhere in between, no? Or to the highest bidder. Nangyari na ito in the case nung Tawi-Tawi, kung saan yung dalawang bird watchers, no, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-rescue at pinaniniwalaang nasa mga kabundukan pa rin ng Hulo. Ang sinasabi naman, isang grupo sa Tawi-Tawi ang dumukot sa kanila, dinala sila somewhere in between Tawi-Tawi and Hulo at doon naman binili ng grupo ng Abu Sayyaf itong mga foreigners na hanggang ngayon ay hawak pa rin nila. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Chino Gaston.